Sa ilalim ng malupit na araw sa Qatar, parang kumukulong mantika ang init sa ibabaw ng semento. Ang hangin ay tuyo, halos walang galaw at bawat hininga ay tila may buhangin. Sa gitna ng gusaling itinatayo, pinipihit ni Lito ang hawakan ng wrench, habang nakaluhod sa makitid na espasyo ng tubut bakal. Ang init ay bumabalot sa kanya tulad ng basang kumot na walang laya. Mabigat, malagkit, hindi mapagpag. Basang-basa ng pawis ang kanyang leeg at likod. Dumadaloy ito mula noo hanggang dibdib. Sumisingit sa gilid ng helmet, bumababa sa mata, hapdi na parang luha. Ngunit hindi siya tumitigil. Muling humigpit ang hawak sa wrench. Inikot pa ng mas madiin. Siniguradong mahigpit ang pagkakalak ng tubo. Inabot na siya ng halos 2 oras sa posisyon na iyon. Pero walang reklamo. Wala siyang pakialam kung masakit ang kanyang balakang, kung nanginginig na ang bisig sa pagod, o kung nangangapal na ang balat sa palad. Bawat ikot ng wrench nito, isang hakbang palapit sa pangarap, bulong niya sa sarili, paulit-ulit parang panata. Biglang lumapit si Carlos, isang matagal na ring OFW at kababayan. "O Lito, over ka na naman?" tanong nito, sabay abot ng tubig sa galon. Napalingon si Lito at ngumiti. Pagod ang mga mata, ngunit matibay pa rin ang tinig. "Oo pare, sayang ang oras, para mas maraming maipon." Tumango si Carlos habang pinupunasan ang noo. Umupo sandali sa tabi ni Lito. Pareho silang nakasilong sa anino ng poste. "Grabe ka talaga. Sa 5 taon ko rito, wala pa akong nakita kasing sipag mo. Lahat tayo ay may goal, pero ikaw, ibang klase ka. Ang laki na siguro ng ipon mo sa kaka-overtime mo." Hindi agad sumagot si Lito. Tumingin muna siya sa malayo, sa walang katapusang disyerto, sa ilalim ng asul na langit na walang ulap. "Alam mo Carlos," sabi niya matapos ang ilang saglit, "hindi lang naman pera ang habol ko rito. Kailangan lang talaga. Para sa pangarap na mas maayos na buhay. Para balang araw ay hindi ko na kailangang mangibang bansa. Yung simple pero buo. Tahimik. Wala nang inaalalang bayarin o upa. May maayos na bahay. Negosyo kahit maliit. Tapos si Jenny, nasa tabi ko lang, hindi sa screen. Napangiti siya ng mahina. Bitin sa ngiti pero buo sa loob. Magbabakasyon din ako ng 3 linggo. Saglit lang. Pero gusto kong sa 3 linggong yon, maramdaman niyang lahat ng ginawa ko. Lahat ng overtime. Pagtitipid at pagtitiis ay may saysay. Gusto kong iparamdam sa kanya na may direksyon ang lahat ng sakripisyo. "Bakit di mo sinabi noon pa? Magbabakasyon ka pala." Surpresa sana kay Jenny. Hindi ko sinabi kahit kanino. Gusto ko lang siyang yakapin, sabihin, "Salamat sa paghihintay. Ayoko ng drama. Basta pag-uwi ko, andun siya." Mumiti siya, yakapin niya ako. Tapos na lahat ng hirap ko. Umiling si Carlos, pero may ngiti sa labi. "Pare, napakaswerte ng asawa mo sa'yo. Sana alam niya kung gaano ka nagpapakahirap dito." "Pare, lahat ng pagod ko para sa kanya. Sa mas magandang bahay, sa negosyo, at sana, anak, kung papalarin. Hindi ka man lang natutokso magpahinga? Alam mo yun, kahit isang beses? Natutokso din, tao lang din ako. Pero kung gusto mong magtagumpay, kailangan mong piliin araw-araw kung ano ang mas mahalaga. Ako, pinipili kong tiisin ang pagod para sa mas matagal na ginhawa, hindi pansamantalang aliw." Kinagabihan sa dormitoryo, abala ang mga kasamahan ni Lito. May nagluluto ng adobo, may nakabukas ang speaker sa cellphone, nagpapatugtog ng kantang pang OFW. Sa isang sulok, may grupo ng Pilipino, nagbibiruan at nag-aaya ng gala. "Pare, may libre sa Alcaut Mall ngayon. Sama ka na. Tingin-tingin lang sa mga relo, baka makatsamba." Sigaw ni Romy. "Oo nga Litz," dagdag ni Arnel. "May bagong karaoke bar din sa tabi ng fish market. May kilala akong taga Cebu na nagtatrabaho dun. Maganda, mabait, baka hanapan ka ng kalinga habang wala si Jenny." Sabay-sabay silang nagtawanan. Ngunit si Lito ay umiling, tahimik ngunit matatag. "Salamat mga tol, pero pass muna ako, ayokong mapagastos."
Tuyo pa rin ang ulam ko bukas, huwag kayong maingay. Sabay kindat, sabay bukas ng baon, kaning lamig at isang pirasong itlog na maalat. Yan ang tinatawag na matigas ang sikmura. Biro ni Romy. Hindi naman. Matatag lang ang pangarap, sagot ni Lito. Sabay subo. Sa kabilang dako ng dorm habang ang lahat ay abala sa pagte-enjoy. Si Lito ay tahimik sa kanyang kama. Bimoksan niya ang lumang cellphone. May ilang natitirang messages mula kay Jenny. Isa, paulit-ulit niyang binabasa. Ingat ka palagi, mahal ko. Alagaan mo katawan mo. Kaunting ipon pa at matutupad na rin ang mas magandang buhay na pinapangarap natin. Kinuha niya mula sa ilalim ng kama ang isang lumang kahon. Binuksan ito. Nandoon ang mga resibo ng remittance. Mahigit 2 taon na. Maayos na nakatupit sa ilalim nito. Isang larawan nila ni Jenny sa Intramuros. Nakangiti sila, magkahawak kamay. Sa tabi nito, isang maliit na stuffed toy na unggoy para sa magiging anak nila. Hinawakan niya ito, pinikit ang mga mata, huminga ng malalim. 3 linggo, Jenny. 3 linggo rin ang bakasyon ko. Magsasama rin tayo, kahit sandali lang, sapat na yun para sa akin. 1 linggo bago ang flight niya pauwi. Habang nag-i-inspect ng mga kabit ng tubo, lumapit ang Arabong foreman, si Farid. Lito, tawag nito, habang nakakunot noo sa ilalim ng hard hat. You're one of the hardest working Filipino I've ever seen in this company. Honest, quiet, no drama, always on time. I like that. Thank you, sir. Sagot ni Lito, bahagyang yumuko bilang respeto. I heard you're going home for a short vacation. Yes, sir. Just 3 weeks. Good. You deserve it. I hope your wife and family are proud of you. Lumingon si Lito, tinitigan ang malayong tanaw ng araw sa disyerto. I hope so too, sir. I really hope so. Sa bawat araw ng trabaho, pareho ang ritmo. Paggising ng 5:00, 1 tasang instant coffee, tuyot kanin, tatakbo sa bus, maghapong trabaho sa init, overtime, padala, tulog, ulit. Ngunit para kay Lito, hindi ito isang paulit-ulit na ikot ng kalbaryo. Para sa kanya, ito'y marcha palapit sa pangarap. Isang pangarap na tinatahi ng pawis, pagtitiis at pananampalataya. At sa 3 linggong bakasyon, dala niya ang panata. Hindi lang ako babalik, babalik akong buo at ibibigay ko ang lahat ng dahilan para sabihin niyang sulit ang paghihintay. 2 taon ng pagtitiis, 2 taon ng padala, 2 taon ng pagtulog na walang yakap. At ngayon, uuwi siya, biglaan, walang abiso, isang sorpresa. Inihatid siya ni Carlos at Romy sa airport. Tinapik siya sa balikat habang naghihintay ng boarding. Lito, pag-uwi mo, wag mo namang pahirapan ng husto si Jenny sa gabi ha. Biro ni Romy, sabay siko sa kanya. Haha, maliw ka talaga, sagot ni Lito. Napapailing pero hindi na itatago ang ngiti. Kung may bayad ang bawat pawis mo, Litz, biro ni Carlos, baka nakabili ka na ng subdivision. Ewan ko na lang kung hindi pa masaya asawa mo sa'yo niyan. Tumawa ang grupo pero may bahid ng totoo sa sinade. Makikita nyo, pag-uwi ko, sapat na siguro yon para maramdaman kong lahat ng sakripisyo ko may halaga. Tapos pagbalik ko dito, baka kasama ko na rin ang asawa ko. Sa eroplano, hindi siya nakatulog. Paulit-ulit sa isipan ang mukha ni Jenny. Nakangiti, umiiyak sa tuwa, hahalikan siya, yayakapin. Ini-imagine niya ang pagtanggap sa kanya sa pintuan, ang yakap sa ditna ng sala, ang halik na may halong luha. Paglapag sa Manila, hindi na siya naghintay. Isang taxi ang agad niyang sinakyan, diretso sa bahay. Habang binabaybay ang lansangan, parang pelikula ang lahat sa paningin niya. Mga pamilyar na gusali, tambay sa kanto, amoy ng lupa at usok. Pero ang puso niya, mabihis ang tibok. Hindi dahil sa kaba, kundi sa tuwa, sa pananabik. Bit-bit niya ang mga pasalubong, mga damit, pabango, tsokolate, isang pares ng hikaw at relo. May maliit na stuffed toy din para sa magiging anak sana nila. Maayos na nakarol ang mga dollar bills sa envelope. Huling ipon mula sa mga doble-dobleng overtime. Pagdating sa barangay nila, huminto siya sandali sa tapat ng bahay. Ang gate,
kalawangin pa rin. Ang pader, kupas. Walang nagbago. Walang kahit anong palatandaan na napunta sa bahay ang pinadalang pera. Siguro, inuna niya ang negosyo o baka may plano siyang ayusin kasabay ko. Bulong niya sa sarili, pilit pinapakalma ang kumakabog na dibdib. Pagdating sa harap ng pintuan, tahimik siyang huminga ng malalim. Dahan-dahang binuksan ang kandado. Ramdam ang panginginig sa kanyang mga daliri. Parang bata, excited, naninginig, takot at sabik. Jenny, tawag niya, papasok sa bahay. Walang tugon. Tahimik ang bahay. Mainit, amoy alikabok. Parang matagal na hindi nilinis. Nasa taas siguro, isip niya habang inaakyat ang mga dalang pasalubong. Sa paglapit sa kwarto, may narinig siyang ungol. Mahina sa una, pero malinaw. Hindi siya nagkakamali. May lalaki sa loob. May ritmong bastos, paulit-ulit. Walang kahihiyan. Napatigil si Lito. Parang huminto ang oras. Hindi baka nanonood lang ng palabas. Binuksan niya ang pinto. Sa harap ng kama, si Jenny, hubot-hubad, nakapatong sa isang lalaking hindi niya kilala. Mainit pa ang kanilang hininga. Pawis, balat at kasalanan. Napasinghap ang lalaki. Si Jenny napasigaw. Lito? Hindi pa ganap na nakabawi sa gulat. Tumayo ang lalaki. Nagmamadaling pinulot ang kanyang pantalon. Pero hindi siya nafalayo. Bog! Isang malakas na suntok ang dumapo sa panga niya. Umilapon siya pabalik. Natumba sa sahig. Duguan ang labi. Hubad pa rin. Takot. Gulat. Wala nang dangal. Putang ina ninyo, sigaw ni Lito. Boses na dumadagundong sa loob ng bahay. Wala siyang pakialam kung naririnig siya ng buong barangay. Sa mismong kama natin, sa mismong araw ng pagbalik ko, gigil na gigil ang kanyang dibdib. Kumakabog ang puso, hindi sa kaba, dambuhalang puwersa ng pagkawasak. Nabitawan niya ang dala niyang supot ng tsokolate. Kumilapon ang mga piraso sa sahig. Nadurog ang maliit na kahon ng singsing. Parang simbolo ng lahat ng kanyang sakripisyo. Pati iyon, tinadyakan ng tadhana. Tumitig siya kay Jenny. Hindi siya umiiyak. Hindi rin sumisigaw. Pero ang mga mata ni Lito ay punong-puno ng basag na panalangin. 2 taon akong nagpakatanga para dito. Lumapit siya sa lalaki. Napilit ng gumagapang palabas ng kwarto. Huwag kang magpakita sa akin kahit kailan. Kapag nakita kitang muli, hindi na lang suntok ang matitikman mo. Umalis ang lalaki, duguan, hindi makatingin. Walang saplot sa paa. Bitbit ang pantalon na kulang pa sa dignidad. Sa pagkakaupo ni Jenny sa kama, ni hindi niya alam kung paano sisimulan ang pag-amin. Nanginginig ang katawan, pero hindi sa lamig, sa takot. At sa harap niya, si Lito. Basag ang puso, patay ang tiwala, buhay pa ang katawan, pero patay na ang panaginip. Ano-anong klasing tagpo itong inabutang ko? Hindi na sumisigaw si Lito, pero mas malalim ang tama ng tinig galing sa sugatang kaluluwa. Lito, hindi mo naiintindihan. Hindi ko naiintindihan? Sige nga, ipaintindi mo kung ano yung hindi ko naintindihan sa nakita ko. Sino yung lalaki? Ilang beses? Ilang buwan? Umiiyak si Jenny, nakabalot ng kumot, takot tumingin, takot magsalita. Pero huli na ang lahat. 2 taon akong nasa disyerto. 2 taon akong nagpapakahirap, laging nag-o-overtime. Hindi ako nagrereklamo. Alam mo kung bakit? Lumapit siya. Tumutulo ang pawis sa noo, pero mas ramdam ang init ng dibdib niya. Mula sa bag. Dahan-dahan niyang hinugot ang maliit na stuffed toy. Isang unggoy na laruan. Kulay tsokolate. May nakasulat na pangalan. Baby M. Ipinakita niya ito kay Jenny. Mahigpit ang hawak. Halos nanininig ang kamay. Yan ang kasama ko gabi-gabi. Hindi ako natulog nang hindi hawak yan. Kasi akala ko, isang araw, sabay natin yang ibibigay sa anak natin. Pero pag-uwi ko, ito ang bumungad sa akin. Ikaw, sa mismong kama natin, kasiping ang ibang lalaki. Si Jenny ay humikbi. Ang tinig niya halos wala ng lakas. Lito, sorry, naging mahina lang ako. Nalungkot ako. Hindi ko sinasadya. Huwag mo akong paikutin sa drama mong gasgas. Sabutin mo ako ng diretsyo. Nasaan ang pera? Yung pinapadala ko buwan-buwan? Nasaan?
Ang boses niya'y matatag, ngunit mapanindig balahibo. Tahimik, ilang segundo ang lumipas bago siya muling nagsalita. Jenny, nasaan? Nanininig si Jenny, pigilang paghina. Lito, nagastos ko. Sa ano? Sa bahay? May nabili pa tayong lupa? May pambili ba ng negosyo? Umiling si Jenny. Nayon ay hindi na siya umiiyak lang. Tuluyan nang bumagsak ang lahat ng lakas sa katawan niya. Binilhan ko siya ng cellphone, iPhone. Sabi niya kailangan niya sa trabaho. Tapos nagpabili siya ng motorsiklo para raw hindi na siya mahirapang bumisita rito. Tumawa si Lito, mababaw, walang halakhak. Isang tunog ng lalaking hindi na sigurado kung nananaginip pa o tuluyan ng gising sa mangungot. Motor, cellphone, para saan niya? Tumamo si Jenny, halos hindi na maitaas ang ulo. May mga binili rin akong damit para sa kanya, sapatos, alahas. Minsan nag-outing kami sa Tagaytay. Gusto ko lang, may kasama ang hirap kasi habang wala ka. Ang hirap? Lumapit si Lito. Tinitigan niya ito, hindi na galit, kundi isang lalaking iniwan ng langit. Hindi mo ba naisip na ako rin ay nahirapan? Na sa bawat araw na partitiis ko, ikaw ang dahilan kung bakit ako nanatiling matino. Huminga siya ng malalim, tumagilid, tumalikod. Ako ang kasama mo, Jenny. Hindi man pisikal, pero sa bawat padala, sa bawat mensahe, sa bawat tuyong ulam na nilunok ko, ako ang nariyan. Ako ang iniisip mo habang hinuhubad mo ang damit mo para sa kanya. Lito, patawarin mo ako. Mahal pa rin kita. Hindi ko ginusto. Hindi mo ako mahal. Mahingaron niyang tinaga ang salita. Hindi galit, hindi puot. Katotohanan lang. Mahal mo ang aliw. Mahal mo ang luho. Mahal mo ang mabilisan. Mahal mo yung lawit ng lalaki mo. Pero ako, Jenny, ang mahal ko ay sakripisyo. Yung mabagal pero totoo. Yung mahirap pero matatag. Dahan-dahan siyang tumayo. Itinayo ang bag. Ibinaba ang stuffed toy. Tumingin sa kanya, huling beses. Nayon, ibigay mo sa akin kung anumang natira sa pera ko. Wala na halos, Lito. Naubos ko na. Wala talaga? Wala man lang kahit Maria? Kahit 1,000? Kahit 500? Tinitigan niya si Jenny. Pilit hinahanap ang sagot sa luha nito. Kahit konti, Jenny? Kahit kapirasong patunay na may natira pa sa lahat ng pinaghirapan ko. Umiling si Jenny. Nakayuko, parang batang nahuli sa kasalanan. Hindi na niya kayang tumingin kay Lito. Wala na, Lito. Halos hindi na marinig ang boses niya sa pagitan ng hikbi. Wala na talaga. Umiiyak si Lito, hindi na niya mapigil. Tuloy-tuloy ang luha, kasabay ng panginginig ng buong katawan. Ang kanyang mga matay mapula, ang dibdib ay bumabayo, at ang tinig ay paos sa paghugot mula sa pusong dinurog. Lahat ng paghihirap ko, tinadyaan niya ang kahon ng mga pasalubong. Kumalat ang mga tsokolate. Lahat ng overtime, lahat ng gutom, lahat ng pagod sa disyerto. Lahat yon, Jenny. Tinuro niya ito. Nanginginig ang kamay. Lahat ng yon, akala ko para sa atin. Lumapit siya sa pader, isinubsob ang noo. Parang gusto nang mawala, parang gusto nang sumigaw sa langit. Pero lahat pala ng pinaghirapan ko, napunta sa wala. Sa motor, sa cellphone, sa alahas, sa brief ng putang inang lalaking. Di ko kilala, lumapit siya kay Jenny, na ngayon ay nakaluhod pa rin. Nanginginig, umiiyak, nakasandal sa sulok. Alam mo bang halos mabali na ang likod ko sa trabaho sa Qatar, na tuwing Pasko, habang kayo'y masaya. Ako'y umiiyak mag-isa sa banyo ng barracks. At bakit? Para pag uwi ko, abutan ko ng putang inang kasinungalingan. Isinubsob ni Lito ang mukha sa kanyang palad. Umiiyak ng parang bata. Tapos, biglang tumayo, tumitig ng matalim. Jenny, bumigat ang boses niya, mababa ngunit naglalagablab. Lumayas ka, natigilan si Jenny. Lito, sabi ko lumayas ka. Umatras si Jenny, nanginginig, hindi siya makakilos. Huwag mo akong kausapin, huwag mo akong hawakan. Huwag kang magpaliwanag. Lumayas ka dito sa bahay ko, sa bahay na pinaghirapan ko. Sa bahay na nilason mo ng kahihiyan at pagtataksil. Hinampas ni Lito ang mesa, kumalabog ito, tumilapo ng isang baso, nagkalat ang bubog sa sahig. Layas, sigaw niya.
Putang ina Jenny, lumayas ka. Tuluyang napaiyak ng malakas si Jenny. Nanginginig ang mga kamay habang pinipilit damputin ang damit. Hindi na siya nagsalita. Walang paliwanag na kayang buuin ang pagkasira. Walang salitang sapat para takpan ang kasalanang paulit-ulit niyang piniling gawin. At si Lito, na natiling nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang laruan ng hindi kailanman isinilang na anak. Isang lalaki, isang laruan, isang bahay na hindi natahanan. Ilang linggo si Lito na hindi makausap. Kinakatok siya ng mga kaibigan, pinupuntahan ng mga pinsan, pati ang matandang si Aling Berta na dati bantay ng parinderya ay pilit siyang kinakausap. Lito anak, kumain ka man lang kahit lugaw. Hindi pwedeng alak lang ang laman ng tiyan mo. Ngunit ang sabot niya ay palaging katahimikan. Sa karinderya sa tapat ng plaza, may sariling mesa si Lito. Doon siya araw-araw, tuwing alas 5 ng hapon, ilang bote ng Red Horse. Isang plato ng mani at isang mukhang walang direksyon, habang ang iba'y abala sa chismis, sa karaoke o sa pag-aasikaso ng tindahan. Si Lito naman ay abala sa alaala. Nakatingin sa baso ng alak, animoy sinisikap niyang lunurin sa pait ang lahat ng naipundar na pangarap. Lahat ng hirap ko napunta sa wala, bulong niya sa sarili, araw-araw, paulit-ulit. Parang orasyon ng lalaking gustong kalimutan ang sarili. Isang gabi, nilapitan siya ng pinsan niyang si Rico. Paul, hanggang kailan ka ba ganyan? Tahimik lang si Lito. Alam kong masakit. Masakit yan kahit kanino. Pero hindi mo pwedeng hayaang ubusin ka ng sakit, Lito. Alam kong hindi ka lang sinaktan. Winasak ka rin. Wala pa ring tugon. Pero kahit ganon kalala ang nangyari, hindi ibig sabihing tapos na ang lahat. Pwede ka pa ring magsimulang muli. Pwede ka pa ring bumangon, Lito. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Napayuko si Lito. Hawak ang baso. Ngunit sa alooban niya, ang mga salitang yon ay tila nagbukas ng maliit na puwang. Isang sulyap sa kung anong maaaring panibagong simula. Pagkaraan ng ilang araw, dumiretso si Lito sa lupang iniwan ng kanyang ama. Isang ektarya ng tuyot na damuhan. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng malakas. Itay, ito lang ang natira sa akin. Wala na akong ibang mapupuntahan. Dala ang kaunting napira sa perang naipon. Bumili siya ng palabaw, bumili ng araro, sa hardware. Binili ang pinakasimpleng gamit pang saka. Noong una, hindi alam ni Lito kung paano simulan. Sanay siya sa wrench, sa pubo, sa konkretong trabaho. Hindi sa lupa, hindi sa damo, hindi sa araw na walang deadline kundi pagtitiis. Sa unang araw ng pagbubungkal, hindi siya nasindak sa init. Sanay na siya sa apoy ng araw sa disyerto. Pero ibang pagod ang sumalubong sa kanya. Mabigat ang araro, masakit sa likod ang bawat hakbang ng kalabaw. At ang lupa'y matigas na parang tumatanggi sa kanya. Nangangalay ang katawan. Nanginginig ang bisig. At sa bawat baon ng araro sa lupa, para bang paulit-ulit ding binubuksan ang sugat sa loob niya. Ngunit sa gitna ng hirap, naroon ang katahimikan. At sa katahimikan, unti-unting naramdaman niyang humihilom ang sugat sa loob. Isang hapong dumaan si Rico sa bukid. Tol, seryoso ka na talaga rito? Tumango si Lito habang nag-aararo. Di ka na bababalik sa Qatar? Tanong ni Rico. Hindi na, sagot ni Lito. Ayoko nang balikan ang lugar kung saan tiniis ko ang gutom, pagod at lungkot. Tapos sa huli, malalaman kong lahat lang pala yon napunta sa wala. Para lang pala akong nagtanim sa disyerto, walang tumubo, lahat nawala. Tahimik si Rico, umupo sa ilalim ng puno. Hindi ko sinasabing madali to, Rico, dagdag pa ni Lito. Pero sa bawat pagbaon ng araro sa lupa, parang may imilibing ako pahit. At sa bawat tanim, umaasa akong may tutubong bago. Hindi pera, hindi luho, kundi kapayapaan. Sa mga sumunod na linggo, nagising siya araw-araw sa tunog ng mga kuliglig, sa simoy ng hangin na galing sa bukid, at sa kalabaw na tila mas nakakaintindi kaysa sa maraming taong kilala niya noon. Wala siyang kasamang tao, ngunit sa bawat galaw ng kalikasan, nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sa gabi,
Habang naahiga, madalas niyang kausapin ang kanyang sarili. Lito, hindi ka na ang Lito na umalis. Hindi ka rin ang Lito na bumalik na sugatan. Isa ka ng Lito na pilit binubuo ang sarili sa paraang alam mong hindi ka na muling babasagin ng iba. Isang umaga, habang nagdidilig ng mga unang tanim, nakita niyang may tumubong maliliit na usbong. Kamatis, sili, upo. Sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Totoo at tahimik pero buo. Hawak ang sprinkler, dahan-dahang binuhusan ang lupa. Salamat, bulong niya. Hindi malinaw kung para sa lupa, para sa kanyang yumaong tatay, o para sa Diyos. Pero malinaw ang damdamin, isa na siyang binihing nagsisimulang mabuhay muli. Kinabukasan, matapos ang maagang pan-aararo, inilapag ni Lito ang araro at bitbit ang kanyang tubig at tuwalya. Walang sabi-sabi, lumakad siya palayo sa kanyang sakahan. Hindi siya sigurado kung saan siya tutungo, pero parang may kung anong tawag mula sa likuran ng lupain iyon. Isang pinig na hindi naririnig, pero malakas sa loob. Inahak niya ang nakipot na daan patungong gubat, ang masual na bahagi sa likod ng kanyang bukid. Noon pa man, ipinagbabawal na ito ng matatanda. Huwag mong pasukin yang gubat na yan, Lito, sabi noon ni Mang Ben, ang matandang kapitbahay. May laman yan, may bantay, hindi para sa atin yan. Ngunit na yon, wala na siyang takot. Ang taong minsang iniwan at inulbos ng kataksilan ay wala nang iniiwasang dilim. Mas malalim pa sa gubat ang pinagdaanan niya. Pagpasok niya sa pakahuyan, sinalubong siya ng kakaibang katahimikan. Hindi ang uri ng katahimikan na nakakabingi, kundi yung puno ng buhay. Presko ang simoy ng hangin, amoy lumot at basang lupa. Umaalon sa hangin ang awit ng mga ibon. May huni ng guliglig, kikatik ng tuyong dahong nalalaglag, at bahagyang pag-aspas ng hangin sa mga dahon ng puno. Tumigala si Lito. Ang sinag ng araw ay dumadaan sa pagitan ng sanga, parang ginintuan nitong sinulid. Parang simbahan ng paligid, matahimik, misteryoso at sagrado. Tahimik pero buhay, bulong niya. Dahan-dahan siyang naglakad, pinakiramdaman ang bawat yapak sa tuyong damo. Parang bawat hakbang niya ay pinalaya sa bigat. Unti-unting binubura ang pagod, galit at pangungulila. Hanggang sa biglang gumalaw ang damuhan sa paanan ng isang matandang punong palete. Napatigil si Lito. Napakapit sa katawan ng punong kahoy. Pinakiramdaman, may aninong gumapang sa lupa. May mahina at paos na huni. Pagtingin niya, doon niyang nakita isang unggoy sugatan, nanginginig at halos wala ng malay. Uy, tawag ni Lito. Lumapit agad at lumuhod. Anong nangyari sa'yo? Hinaplos niya ang likod ng hayop. Malamig, nanginginig, may sugat ang balikat at namamaga ang kaliwang binti. Diyos ko, bulong niya. Binuksan niya ang dalang bote ng tubig. Maingat na pinainom ng tubig ang hayop. Kumuha ng piraso ng tinapay sa bulsa at iniabot. Hindi siya inaasahan itong tanggapin. Pero sa kanyang pagkabigla, kumain ito. Uminom, tumingin sa kanya, hindi bilang hayop sa tao, kundi isang nilalang sa isa pang nilalang. Pantay, parehong sugatan. Inihiga ito pauwi sa kanyang bahay. Inihiga sa banig. Binigyan ng saging. Nilinis ang sugat. Sa buong gabing iyon, hindi siya nakatulog. Kahimik lang siyang nakaupo sa tabi ng banig. Pinagmamasdan ang maliit na katawan ng sugatang unggoy habang ito'y nagpapahinga. Bawat ungol nito ay parang kirot na siya mismo ang nakakaramdam. Kinabukasan, nakaupo na ang unggoy sa gilid ng banig. Tahimik ito, hindi tumatakas, hindi rin natatakot. Ibi ka na aalis ha? Biro ni Lito. Mukhang pareho tayong walang ibang mapuntahan. Nakangiti siya, pero may kirot ang tinig at doon niya binigkas ang pangalan. Simula ngayon, tatawagin kitang Sinag. Kasi kahit sa gitna ng gubat, ikaw ang liwanag na biglang dumating. Ilang araw pa ang lumipas. Habang nag-aararo si Lito sa gitna ng bukid, napalingon siya nang makita si Sinag, tumatakbo palapit. Aba, tumatakbo ka na? Malakas ka na talaga, biro niya. Napahinto siya sa araro. Sige, umaway ka na sa kalabaw. Para maranasan mo rin kung gaano kahirap ang pag-aararo.
Tumalon si Sinag sa likod ng kalabaw. Umupo sa ibabaw nito na parang sanay na. At sa di inaasahang sandali, bigla itong umawit. Isang tunog na paos. Mahaba. Parang orasyon, hindi huni. Hindi tunog hayop. Parang panalangin na hinugot mula sa ilalim ng lupa at pinakawalan sa hangin. At nang marinig ito ni Lito, ang hangin ay lumamig. Ang lupa'y lumambot. Ang araro ay gumaan. Parang may ibang humihila. Napatingin siya kay Sinag. Hindi ito tumigil sa pag-awit. At sa bawat indayog ng tinig nito, parang may buhay na gumagapang sa ilalim ng lupa. Isang misteryong hindi kayang ipaliwanag. Sa mga sumunod na araw, ginawang ritual ni Lito ang pakikinig kay Sinag bago siya magsaka. Bawat umaga, bago pa man magsimula ang dararo, aawit si Sinag. Tatahimik ang hangin, tumitigil ang mga ibon, at ang lupa ay nagiging mas malusob at mas malambot. Parang inihahanda para sa panibagong simula, isang gabi. Habang nakaupo si Lito sa may pintuan ng kubo, tinanaw niya ang bukid. Si Sinag ay nakaupo sa isang sanga, nakatingin din. Hindi kita maintindihan, bulong niya. Pero naiintindihan kita. Parang ikaw yung sagot sa tanong na hindi ko alam kung paano itanong. Paglipas ng ilang linggo, hindi na maikakaila. Ang bukid ni Lito ang naging usap-usapan sa buong baryo. Hindi lang ito basta malusog, may kakaibang sigla ang lupa. May amoy itong sariwa. At ang mga dahon ay parang hinahaplos ng hangin sa bawat oras. Isang umaga, habang nasa gilid ng bukid si Lito, isa-isang dumaan ang mga kapitbahay. Lito, ang bilis talaga ng tubo ng gulay mo, ani Aling Marta. Yung sa amin, hindi makabawi sa init. Pero sa'yo, parang di tinatamaan ng tagtuyot. Napakatingkad ng kulay ng mga dahon mo. Sabat ni Mang Karding, hawak ang sombrero. Yung lupa mo, parang may sariling buhay. Wala kang patubig pero mas luntian pa ang pananim mo kaysa sa palayan namin. Ani ka Nestor. O baka may anting-anting ka dyan, biro pa niya, sabay sulyap kay Sinag na nakaupo sa itaas ng puno. At sumingit si Mang Dencio, dating veterano sa palayan, napapamaywang habang nakatingin sa taniman. Ang ganda ng palay mo, iho. Hindi pa man anihan, ngunit alam kong malaki ang kita mo niyan sa anihan. Bihira akong humanga, pero sa tanim mo, saludo ako. Si Lito ay napangiti lang. Sipag lang po, Mang Dencio, dasal, at siguro, swerte na rin. Ngunit habang nagsasaya ang mga kapitbahay, tahimik lang si Sinag sa sanga ng punong mangga, nakamasid. At sa panahong iyon, sa loob ni Lito ay bumabalik ang isang pakiramdam na matagal na niyan inilibing. Tiwala, hindi sa ibang tao, kundi sa sarili, at sa lupang muling yumakap sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, isa lang ang malinaw kay Lito. Si Sinag ay hindi basta unggoy. Siya ay kaagapay. Siya ay gabay. Siya ay sagot. At sa wakas, hindi na siya nag-iisa sa katahimikan ng kanyang bukid. Isang araw, habang tinatapasan ni Lito ang gilid ng kanyang taniman, dumating sina Mang Nestor, Mang Dencio, at Aling Marta, may dalang bayong at maiinit na pandesal. Lito, bungad ni Mang Nestor, doble ang dami ng animo o baka triple pa. Sa tagal po sa bukid, na yun lang ako nakakita ng ganito. Ang lupa mo parang may sariling buhay. Napatawa si Lito. Si Sinag na may nakaupo sa isang patpat. Nakamasid, tila bantay ng kalikasan. Grabe talaga, iho, dagdag ni Mang Dencio habang sinusuri ang palay. Pantay-pantay ang uhay, ang mga dahon parang pinakintab. Wala akong nakitang ganito kahit noong kabataan ko. Anong abono ang gamit mo, Lito? Tanong ni Aling Marta. Halatang hindi lang basta usisa kundi paghangang may halong pagtataka. Huwag mong sabihing sikreto ng pamilya yan. Nagkatinginan sila, nagbibiruan. Ngunit si Lito ay sumagot, tahimik ngunit buo ang pananalita. Wala pong espesyal, dasal lang talaga, at siguro pagmamahal sa lupa. Tumango si Mang Nestor, napalalim ang tingin. Yung iba, basta makapagtanim lang. Pero ikaw? Minahal mo ang lupa, kaya bumanik sa iyo ang biyaya. Dahil sa sunod-sunod na tagumpay sa ani at sa dami ng umuorder mula sa bayan, nagkaroon si Lito ng sapat na puhunan para bilhin ang mga katabing bakanting mga lote. Hindi siya tumigil. Unti-unti,
Taon-taon ay dinagdagan niya ang taniman. Paglipas ng 3 taon, mula sa 1 ektarya, naging 10 ektarya ang sakahan ni Lito. Ang dating tuyot at damuhang lupa ay naging lunti ang karagatan ng palay at gulay. Maayos, malusog at parang buhay na humihinga. Tinulungan siya ng ilang kabataang dating tambay, sina Boyet, Jonas at Kaloy, na ngayoy natuto ng disiplina at paggalang sa kalikasan. Isang hapon, habang sila'y nakaupo sa lilim na punong akasya, pinagsasaluhan ni Lito at Boyet ang mainit na lugaw at pritong talong. Payapa ang paligid, sumasayaw ang dahon sa hangin at sa di kalayuan. May marahang pag-awit ng mga ibon. "Kuya Litz," bungad ni Boyet habang humihigop ng sabaw. "Paano mo nagawa to? Yung dating palayan na halos walang laman, na yon parang hardin ng langit. Hindi ka ba natatakot na baka isang araw maglaho lang lahat ng to?" Tumingin si Lito sa paligid, sa malalabay na palay, sa mga halamang may sigla at sa langit na bughaw. Nakita rin niya si Sinag, nakaupo sa bubungan ng kubo, nakamasid. Mumiti siya, hindi nagmamadali ang sagot niya. "Hindi ko iniisip yun. Ang mahalaga, habang narito pa ang biyaya, sinasagot ko ito ng pasasalamat at pag-alaga araw-araw." Tumangyo si Boyet, tila unti-unting nauunawaan. "Wala ka bang kausap dito, kuya? Ibig kong sabihin, minsan parang hindi lang ikaw ang gumagalaw sa bukid." Muling mumiti si Lito, pero sa pagkakataong ito, may lalim ang kanyang mga mata. May mga tulong na dumarating kahit hindi natin hinihingi. Hindi mo man sila laging nakikita. Pero ramdam mo sila sa tahimik na paraan. Basta ang mahalaga, bukas ang loob mo para pakinggan ang paligid. Tahimik silang nagpatuloy sa pagkain. Sa itaas, si Sinag ay suwulyap sa kanila at tilang initian ang hangin. Sa hapon na iyon, sa ilalim ng punong akasya, walang kailangang ipaliwanag. Ang mga puso nila'y payapa at ang lupa ay nanatiling buhay sa kanilang pananampalataya. Makalipas ang ilang araw, habang abala si Lito sa pag-aayos ng pilapil, may dumaang anino sa gilid ng kanyang taniman. Paglingon niya, nakita niya si Lola Trining, ang pinakamatandang albularyo sa baryo, nakaputing bestida, may rosaryo sa leeg at tungkod sa kamay. Mainat ang kanyang mga hakbang, tila bawat tapak ay may pakiramdam sa lupa. Bidmit niya ang isang maliit na bayong. "Lito," tawag niya, bahagyang nakaniti. "Dumaan ako para magpasalamat sa kalahating sako ng bigas na ibinigay mo sa apo kong si Mila. Sabi niya, ikaw daw ang nanaabot." "Maraming salamat, iho," nakatulong ng malaki. Bahagyang yumuko si Lito bilang sagot. "Wala po yon, Lola. Gusto ko lang pong magbahagi ng konting biyaya." Luminga si Lola Trining sa paligid, tila sinusuri ang taniman, ang hangin at ang mga halaman, hanggang sa mapatingin siya sa punong mangga malapit sa bahay. Nandoon si Sinag, nakaupo sa isang sanga, tahimik, nakamasid. Biglang tumigil si Lola Trining. Napahawak siya sa kanyang dibdib. "Iho, aniya, halos pabulong. May kakaiba sa hayop mong yan." Hindi agad nakasagot si Lito. Tumango lang siya. Mabigat ang loob, ngunit handang makinig. Lumapit si Lola Trining sa ilalim ng puno. Itinapat ang rosaryo sa kanyang dibdib at pinanood si Sinag. Hindi siya kinagat ng takot, kundi kinilabutan sa paggalang. "Yan ang pinatawag naming bantay lupa," sabi niya, habang di inaalis ang tingin. Hindi siya basta hayop. Isa siyang nilalang. Bihira silang magpakita. Pero kapag may isang taong halos mawasa ang kaluluwa at isang lupang gustong muling mabuhay, minsan nagpapadala ang kalikasan. Nanatiling tahimik si Lito. Halos hindi makahinga. "Hindi ko po alam kung ano talaga siya," bulong niya. Ngunit tumango si Lola Trining, mabagal, mapanatag. "Hindi mo kailangang alamin kung ano talaga siya, Lito. Hindi lahat ng hiwaga kailangang ipaliwanag. Ang mahalaga, marunong kang makinig." Bahagyang napatumo si Lito at sa dibdib niya'y may init na hindi mula sa araw, kundi sa katiyakan ng kanyang piniling landas. Mula noon, ang pag-awit ni Sinag tuwing umaga ay naging bahagi na ng taniman.
parang banal na seremonya. Kapag umaawit siya habang nakasakay sa kalabaw, ang hangin ay sumasabay sa ritmo. Tumatahimik ang paligid, ang mga hayop ay nakikinig, at ang lupa'y tila humihinga ng mas malalim. May mga dumaraang dayo, hindi lamang para bumili ng ani, kundi upang masdan ang isang kakaibang katahimikan na may kasamang kasaganahan. At si Lito, ang dating lalaking giniba ng pagtataksil at kalungkutan, nayo'y payapa. Hindi lamang dahil sa ani, undi dahil muli niyang nabuo ang kanyang sarili. Hindi ko ito itataya para sa luho. Hindi ko rito ipagpapalit sa aliw. Dahil ang tunay na kasaganahan, hindi laging makikita sa pitaka. Minsan nasa lupa, minsan nasa katahimikan, at minsan nasa awit ng isang hindi mo inaakalang gabay. At habang sumisilip ang araw sa silangan, si Sinag ay muling umaawit. Hindi para sa musika, kundi para sa isang panibagong araw ng pananalig. Sa kalagitnaan ng Setyembre, isang balita ang gumulat sa buong baryo. Paparating ang isang malakas na bagyo, pinakamalakas sa taon, ayon sa radyo ni Mang Karding. Ang mga kapitbahay ni Lito ay abalang kinukumpuni ang mga bubong, nagsasabit ng trapal. Ang himig ng buong baryo ay kaba, hindi lang dahil sa ulan, kundi sa takot na sa isang bagsak ng bagyo ay mabura ang pinaghirapang buwan ng pagtatanim. Habang sinisilip ni Lito ang langit, lumapit si Mang Karding, basang bimpo sa balikat. Lito, bungad niya, malakas daw ang bagyong paparating, delikado raw ang ihip ng hangin, at baka masira ang mga pananim natin. Ilang linggo na lang, aanihin na sana. Oo nga po, sagot ni Lito, habang pinagmamasdan ang mga dahon ng palay na hinahaplos ng dumarating na hangin. Sayang kung matatanay. Pero wala tayong laban sa panahon. Ipagdasal na lang po natin, Mang Karding, na hindi ganun kalakas ang bagyong darating. Kasi kahit gaano kalakas ang hangin, mas malakas pa rin ang panalangin. Yun ang pinanghahawakan ko. Ngunit sa gitna ng paghahanda, si Lito ay kalmado. Tahimik niyang hinaplos ang alagang kalabaw. Sinag, ang unggoy ay nakaupo sa poste ng kamalik. Tila nakikiramdam din ng hangin. Sa langit nagsisimula ng kumapal ang ulap. Lito, sigaw ni Mang Densyo mula sa kabilang bukid. Siguraduhin mong tali ang bubong mo, parang lalakas pa to. Salamat po, Mang Densyo, sagot ni Lito habang nagkakandado ng pinto ng bodega. Kinagabihan, bumuhos ang ulan. Malalakas ang hampas ng hangin. Nagsisigawan ang mga kuliglig at tila sumasayaw ang mga puno sa galit ng bagyo. Ngunit sa bukid ni Lito, isang kakaibang bagay ang naganap. Sa gitna ng ulan, habang ang iba'y nagkukubli, lumabas si Sinat, dahan-dahang sumampa sa likod ng kalabaw. At mula roon, nagsimulang umawit. Paos, mahina sa simula, tila isang panalangin na ibinubulong sa hangin. Habang tumatagal, lumalakas ang tinig, hindi para kalabanin ang unos, kundi upang samayan ito. At sa bawat himig, ila humuhupa ang pagmintingting ng langit. Kinabukasan gulat ang lahat. Ang buong baryo ni Lito ay tila hindi tinamaan ng bagyo. Parang lumihis ang unos at dumaan lang sa gilid. Hindi nabuwal ang mga puno, hindi natumba ang mga palay. Ngunit ang katabing baryo, ibang-iba ang sinapit. Wasak ang ilang kabahayan, nabunot ang mga punong kahoy, at ang mga palay ay nakalugmok sa putik. Wala nang maisasalba. Parang may pader na di nakikita ang sumalo sa atin. Bulong ng isang matanda. Parang may yumakap sa baryo natin habang pinupuruhan yung kabila. Tumingin si Lito sa kanyang taniman, tahimik. Hindi siya nagsalita, pero ang kanyang mata ay puno ng pasasalamat at paninindigan. Alam niyang hindi iyon simpleng swerte at alam niyang hindi rin siya ang dapat pasalamatan. Ngunit hindi nakalimot si Lito. Kinabukasan ng hapon, matapos maisaayos ang kanyang mga gamit, bumisita siya sa katabing baryo. Bit-bit ang sako-sakong bigas, kahon ng delata, gulay mula sa kanyang taniman at ilang noodles na nakapak. Kasama niya si Sinag na nakasakay sa likod ng kalabaw, nakasuot pa ng maliit na sombrero na gawa sa dahon ng saging. Lumapit siya sa isang grupo ng mga nanay
na nag-aayos ng mga tarpaulin sa nasirang waiting shed. Magandang hapon po, wika ni Lito. Konting tulong lang po. Kaunting bigas, gulay at delata. Hindi po ito kalakihan pero sana makatulong kahit paano. Diyos ko, salamat Lito. Umiiyak na sabi ni Aling Josie habang tinatanggap ang bigas. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ito ngayon. Wala kaming natirang tanim. Napakabuti mo iho, sabi naman ni Mang Lino, may tapal sa noo. Hindi mo lang kami binigyan ng pagkain. Binigyan mo kami ng pag-asa. Ni hindi mo kami kabarangay, pero ikaw pa ang unang tumulong. Dagdag ng isa. Tahimik lang si Lito. Nakatingin sa mga mata ng mga tao, sa mga batang takot pa rin sa hangin. Sa kanyang dibdib, may kirot. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pag-alala kung paano siya minsang nawasak. Alam niya kung gaano kahirap ang mawalan. Kaya ngayon, gusto niya lang magdigay. At habang sumisilip ang araw sa silangan, bumabagsak sa lupa ang liwanag na parang basbas. Si Sinag ay muling umaawi. Hindi para sa musika, hindi para sa papuri, kundi para sa isa na namang panibagong araw ng pananalig, pagkakaisa at bagong pag-asa. Isang dapit hapon, habang si Lito ay nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw sa bukid, may humintong motor sa tapat ng kanyang tahanan. Maalikabok ang gulong, lumang-luma ang makina, at huminto ito na parang hinihingal. Bumaba ang isang babaeng payat. May dalang maliit na bag at isang payong na tila mas ginagamit para itago ang mukha kaysa sa araw. Si Jenny. Matagal na niyang hindi narinig ang pangalang iyon sa hangin ng bukid. Pero ngayon, narito ito. Bumalik. Narinig daw ni Jenny mula sa isang kamag-anak na dumalaw sa baryo. Malawak na raw ang bukirimi Lito. Umabot na sa 10 ektarya. May bago na raw siyang bahay. Malinis, matibay, bintanang salamin. At may bagong tikap na pula nakaparada sa harap. Hindi siya makapaniwala sa una. Ang lalaking iniwan niya noon, basag, walang direksyon, ngayon ay naging matatag, payapa at matagumpay. Tahimik siyang lumapit sa bakod. Ang mga yabag niya ay halos hindi kumakagat sa lupa. Lito, mahinang tawag niya. Lumingon si Lito. Napigilan. Hindi siya agad nagsalita. Tinitigan lamang si Jenny. Tila sinusukat kung totoo ba ang nakikita niya. Umulto lang ng nakaraan. Lito, patawarin mo ako. Muling sabi ni Jenny. Halos pabulong. Nanginginig ang boses. Alam kong wala na akong karapatang humarap sa'yo. Pero gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Tahimik pa rin si Lito. Dahan-dahang ibinaba ang timba ng pataba. Humarap siya sa kanya. Hindi mayabang, hindi malamig, kundi buo. Naalala ko yung mga araw na pinapadalhan mo ako ng pera, sabi ni Jenny. Nangingilid ang luha. Tuwing may dumadating na remittance, akala ko sapat na yung mensahe mong para sa kinabukasan natin. Pero hindi ko nakita kung gaano mo pinapasan ang lahat. Lumapit siya paunti-unti. Mahal pa rin kita Lito. Alam kong huli na. Pero sana, kahit kaunting lugar sa buhay mo, mailaan mo pa rin sakin. Si Lito ay hindi umiwas. Hindi rin lumapit. Matiim ang tingin niya, ngunit ang tinig ay hindi galit, kundi totoo. Ang tiwala, Jenny, parang salamin. Kapag nabasag, pwede mong buuin, pero may lamat na. Humagulgol si Jenny. Napaluhod sa damuhan. Wala siyang ibang masabi kundi patawad. Tahimik si Lito. Pagkatapos ng ilang saglit, tiningnan niya ang bahay. Ang taniman, ang pulang pickup, si Sinag na nakaupo sa bakod, at ang langit na unti-unting dumibilim. Hindi na ako galit, Jenny. Aniya sa wakas. Pero hindi rin ako babalik. Bukas ang pinto kung kailangan mo ng tulong. Pero hindi na ako ang lalaking mayayakap mo sa gabi. At hindi na rin ikaw ang hahawakan ko sa umaga. Umiling si Jenny, sabay lakad paalis. Tulad ng pag-alis niya noon. Ngunit ngayon, ang iniwan niya ay hindi pag-asa, kundi isang katahimikang hindi niya na kayang tabihan. Sa likod ng tahanan, muling umupo si Lito sa tapat ng bukid. Tahimik, si Sinag ay lumapit at umupo sa tabi niya.
Ang paligid ay tila na puno ng kapayapaan. Hindi dahil walang ingay, kundi dahil wala ng bigat. Sa kanyang puso, wala ng galit, wala na ring hinanakit. Ang natira lamang ay pananalig. At habang humahalik ang huling sinag ng araw sa likod ng kalabaw, si Sinag ay muling umawit. Hindi para sa nakaraan, kundi para sa kinabukasang hindi na kailangang ipaliwanag. Tahimik, matatag, buong buo. Ngunit kahit ang katahimikan ay minsan binabasag ng tawag ng nakaraan. Isang gabi, habang si Lito ay nag-aayos ng mamasako ng ani sa bodega, dumating si Rico, habul hininga at may dalang cellphone. Tol, aniya, si Jenny nasa ospital, na dengue, walang pambayad, wala rin daw kasama. Hindi agad sumagot si Lito. Tumigil lang siya sa ginagawa at tumingin sa dilim ng palayan. Ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, marahan siyang tumango. Kinabukasan, habang madilim pa ang langit, pinaandar niya ang kanyang pickup, puting Isuzu. Simple pero matibay at bumiyahe patungo sa ospital. Tahimik ang biyahe. Si Sinag nakaupo sa tabi ng bintana ng pasahero. Tahimik lang na nakatanaw sa daan. Sa ospital, dire-diretso siyang nagtanong sa reception at lumakad papunta sa silid ni Jenny. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ito. Payat, maputla at may dextrose sa braso. Mag-isa, nakapikit. Dahan-dahang pumasok si Lito, umupo sa tabi ng kama, marahan, maingat. Napadilat si Jenny. Nang makita siya, nanlaki ang mata nito, hindi makapaniwala. Lito! Garalgal ang boses niya. Hindi siya agad nakasagot. Inabot niya ang maliit na sobre sa mesa sa tabi. Bayad na ang lahat ng gastusin mo. Mahinahon niyang sabi. At ito ang pera kung kailangan mo pa ng pambili niyan ng dagdag na gamot. Bakit mo to ginagawa? Halos pabulong na tanong ni Jenny. Akala ko wala ka nang pakialam. Tumitig si Lito sa kanya, mata sa mata. Walang galit, walang lambing, tanging pag-unawa. Hindi ko na kayang ibalik ang pag-ibig, Jenny, aniya. Pero kaya ko pa ring tumulong. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pagkatao. Napaiyak si Jenny. Hindi niya na alam kung ano ang mararamdaman. Guilt, pasasalamat o panghihinayang. Salamat Lito, mahina niyang sabi. Kahit hindi ko na deserve. Tumayo si Lito. Tumango. Pahinga ka. Kailangan mong gumaling. At sa katahimikan ng ospital, iniwan niya si Jenny. Hindi na siya lumingon. Isang linggo matapos ang tahimik na pagdalaw ni Lito sa ospital ni Jenny. Isang post sa social media ang sumabog sa atensyon ng publiko. Scammer si Lito. Nang hingi yan ng pera sa amin noon sa Qatar, kunwari raw pang invest sa crypto. Milyones ang nakolekta sa mga OFW, pero ni isa sa amin walang natanggap na balik sa aming puhunan. Agad itong nag-viral. Umabot sa libu-libong shares at komento. Pinag-uusapan sa mga group chat, karinderya, palengke. May mga naniniwala. May nagtanggol. Pero ang pinakamabigat sa lahat, ang nag-post si Greg. Kaibigan, kasama sa hirap noon. Inirhan ni Lito, pinakain, pinulungan makabangon. Naabutan ni Rico ang balita habang nasa taniman. Hawak niya ang cellphone, nanginginig ang galit sa kamay. Tol, tanong ni Rico habang lumalapit. Ano ang balak mo sa post ni Greg? Sinasagasaan na yung pangalan mo. Pati kabuhayan mo nadadamay. Tahimik si Lito. Patuloy lang sa pag-aayos ng punla, tila walang naririnig. Wala akong balak. Tugon niya sa wakas, kalmado pero buo ang boses. Napakunot ang noo ni Rico. Wala kang balak? Ulit niya. E paano kung paniwalaan ng tao? Baka mawalan ka ng tiwala ng mga bumibili sa ani mo. Tumigil si Lito. Saglit na tumingin sa langit, saka dahan-dahang tumingin kay Rico. Rico, anihito, kapag wala kang ginagawang masama, hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi mo kailangang pumatol. Ang totoo, kahit pilit itago, lumalabas din. At ang gawa mo, yun ang tunay na magtatanggol sa'yo. Sa di kalayuan, si Sinag ay nakaupo pa rin sa bakod, tahimik, nakatitig kay Lito. At tila alam niya, sa katahimikan ng bukid, may mas malalim na lakas kaysa sa sigaw ng mundo.
Ilang araw matapos ang paninira ni Greg, habang tahimik pa ring nagsasaka si Lito, may isang video ang biglang lumitaw sa social media. Isang vlog mula sa isang dating OFW na ngayoy content creator. Pamagat ng video, ang lupa ng pananampalataya, kwento ng isang matagumpay na magsasaka na dating OFW sa Qatar. Kasama ko yan sa Qatar, bungad ng vlogger. Ako mismo ang nakakita kung paanong araw-araw, kahit puyat, kahit pagod, hindi umaabsent si Lito. Siya ang unang pumapasok. Huling umuuwi. Ang perang kinikita niya, buo ang padala sa asawa. Suminghot siya ng hangin, tila pinipigil ang luha. Pasensya ka na, Lito, kung babanggitin ko ang tungkol sa asawa mo. Hindi para sirain ka. Kailangan lang malaman ng tao ang katotohanan na hindi mo na kinayang bumalik sa Qatar dahil nasaktan ka. Niloko ka ng iyong asawa. Pero pinili mong tumahimik kaysa gumanti. Ipinakita sa video ang kanyang malawak na sakahan ni Lito. Ang mga batang tinuturuan ni Lito kung paano magbungkal ng lupa. Ang alagang unggoy na nakasakay sa kalabaw na tila bantay ng bukirin. Sa halip na magreklamo, binuhay niya ang 1 ektaryang lupain na iniwan ng kanyang ama. Ngayon, 20 ektarya na ito. Malusog ang ani at ang kabutihan niya hindi lang sa lupa kundi sa tao rin. Sa comment section, daan-daang testamento ang nagbaha. Nakasama ko si Lito sa dorm sa Qatar. Siya yung laging tumutulong kahit walang hinihinging kapalit. Noong nagkasakit ang anak ko at nasa Qatar ako, hindi pa ako sumusweldo kasi 1 linggo pa lang ako doon. Siya mismo ang nag-abot ng pera. Hindi ko pa nga hinihingi. Ang sabi lang niya, huwag mo nang isipin ang bayan, unahin mo anak mo. Nung bagyo sa bayan namin, siya ang unang nagdala ng tulong. Sako-sakong bigas, gulay, noodles, kasama ba yung unggoy? Nauna pa siya kaysa sa gobyerno? Di yan scammer. Siya yung tipo ng taong tutulong sa'yo kahit di mo siya kakilala. Taimtim, tahimik, totoo. Pagkatapos ng bagyo, nasalanta ang baryo namin. Ang LGU, wala pa. Si Lito, andun na, tahimik. May dalang pagkain, walang kamera, walang press. Ang video, umabot sa 3.2 million views sa loob ng 3 araw. Naimbitahan pa ang vlogger sa lokal na radyo, kung saan mas marami pang detalye ang lumabas. Si Greg, tahimik na naglabas ng public apology. Walang depensa, walang paliwanag. At sa katahimikan niya, ramdam ang hiya dahil kahit daan-daang kasinungalingan, hindi kayang lamunin ang isang katotohanang tinayuan ng dangal. Isang dapit hapon, habang sinisilip ni Lito ang Isang dapit hapon, habang sinisilip ni Lito ang kalangitan, na may bahagyang gininto ang sinag, umupo si Sinag sa tabi niya sa damuhan. Tahimik, malamig ang simoy ng hangin at ang mga dahon ng palay ay tila dahan-dahang sumasayaw. Huminga si Lito ng malalim. Hindi ko kailangang magsalita para linisin ang pangalan ko. Ang totoo, hindi kailangan ipagtanggol. Lumilitaw siya kapag tahimik ang loob mo. Tumingin siya kay Sinag. Ang taong buo ang puso. Hindi kailangang sumigaw para marinig. Ang lupa na minahal mo, magsasalita para sa'yo. Tahimik si Sinag, pero parang nauunawaan ang lahat. At sa dulo ng katahimikan, nagsimulang umawit si Sinag. Hindi para ipagtanggol si Lito, hindi rin para itanggi ang mga pintas, kundi para alalahanin na sa mundong puno ng ingay, may iisang bagay na hindi nabibili, hindi nararasonan, at hindi napitinag, ang paninindigang may ugat sa kabutihan. At habang humahalik ang huling sinag ng araw sa mga palay, muling tumahimik ang bukid. Pero sa katahimikan na iyon, naroon ang buong kwento ng katotohanan. Isang gabi, habang natutulog si Lito, naramdaman niya ang marahang hatak sa kanyang braso. Si Sinag, tahimik ito, ngunit tila may sinasabi ang kanyang mga mata. Ano na naman, Sinag? Tanong ni Lito, kalahating inaantok, kalahating naguguluhan. Ngunit hindi sumagot ang unggoy. Humakbang ito palabas ng bakuran. Tumigil saglit at lumingon. Hinihintay siya. At sa di maipaliwanag na dahilan, bumangon si Lito. Isinuksok ang flashlight sa bulsa at tahimik silang naglakad papalayo sa tahanan, papunta sa likod ng kanyang sakahan, doon sa gubat na dati ikinatatakutan ng mga tao. Habang lumalalim ang gabi, ang hangin ay tila mas malamig, mas malambing. Ang mga kuliglig ay tila may sariling ritmong sinusundan.
Pagdating nila sa isang matandang punong balete, tumigil si Sinag. Unipo ito sa ugat. At biglang umawit. Hindi iyon awit ng sigla o galak. Hindi rin iyon awit ng panalangin. Bagkus, pila isang awit ng pagtanggap. Tahimik, mabagal, at may kasamang paghingi ng pahintulot sa di nakikitang presensya sa paligid. Napatitig si Lito. Lumulutang sa hangin ang kakaibang lamig. At sa mismong pahanan ng punong balete, may unti-unting sumibol. Isang bulaklak na kulay ginto. Hindi dilaw, hindi kahel. Hindi rin ordinaryong tanim. Parang sinag ng araw na pinipigang maging talulot. Dahan-dahang lumuhod si Lito. Hindi niya hinawakan. Tinitigan lang niya iyon. Tahimik, may luha sa gilid ng mata. Palatandaan, bulong niya, ng pagpapala. Sa sandaling iyon, hindi na siya basta magsasaka. Siya na ang naging tagapangalaga ng dasal ng kalikasan. Makalipas ang ilang buwan, lumawak pa ang lupain ni Lito. Naging 30. Hindi dahil sa lakas ng loob, kundi dahil sa linaw ng puso. At sa paglawak ng sakahan, pinalawak din niya ang kanyang puso. Isang daraw, kinausap siya ng barangay captain. Lito, may ilang dating OFW na umuwi at hindi na makahanap ng trabaho. May iba, iniwan ng pamilya. Karamihan, nawalan ng direksyon. Hindi mo sila kailangang kunin, pero baka gusto mong bigyan sila ng pagkakataon. Naglakad si Lito sa gitna ng kanyang taniman kinagabihan. Sa tabi niya, si Sinag. Nakasakay sa kalabaw. Pagbalik niya kinabukasan, nasa barangay hall na siya. Tumango sa kapitan. Kapitan, sabihin niyo po sa kanila, may lugar para sa kanila sa bukid ko. At dumating sila, isa-isa, may bitbit na sako, may dala lang ay plastic bag. Mga dating welder, driver, cleaner, domestic helper. Karamihan, lalaking tahimik at babaeng walang kibo. Lahat may pagod sa mata. Isa sa kanila ay si Arnel, dating construction worker sa Qatar. Kuya Litz, di ako marunong magtanim. Ang huli kong hawak ay bakal. Hindi pala. Ngumiti si Lito. Walang problema. Ang mahalaga, marunong ka pang humawak. Tinuruan niya si Arnel kung paano magbungkal, paano makiramdam sa tamang lambot ng lupa. Sumunod si Jane, dating waitress sa Dubai. Sir, kahit anong trabaho, kahit maghugas lang po ako ng timba o mag-ayos ng gamit. Dito, Jane, sagot ni Lito. Walang mababa. Lahat ng trabaho dito, pantay sa ilalim ng araw. At sa pagdaan ng mga araw, ang sakahan ay naging tahanan. Nagkaroon ng routine, panalangin tuwing umaga. Awit na sinab bago magbungkal. Pagtuturo ni Lito tuwing hapon. Isang gabi habang sila'y nagsasalo ng pritong galunggong at adobong itik sa kanyang tahanan, nagsalita si Arnel. Ang dami ko ng pinasukang trabaho sa abroad, pero ngayon lang ako natahimik. Dito lang ako muling nakangiti ng ganito. Sumang-ayon si Jane, mahal pala talaga ng lupa ang taong marunong bumalik sa kanya. At si Lito, nakatingin lamang sa malawak na taniman habang si Sinag ay umaawit sa likod. Sa kanyang puso, may tinig na hindi kailanman lumisan. Ang tunay na kayamanan ay nasa lupa, dasal, at panibagong pagkakataon. Paglipas ng maraming taon, yumawak pa ang sakahan, pumanaw na ang dating kalabaw. At sa gitna ng lahat, si Lito ay nanatiling tapat sa lupa. Hindi bilang negosyante, kundi bilang tagapangalaga. Ngunit ngayong gabi, sa ilalim ng malamlam na buwan, may kakaibang lamig ang hangin. Hating gabi, tahimik ang paligid. Tila pati mga kuliglig ay huminto sa pag-awit. Nakaupo si Lito sa tabi ng palayan. Yakap ang kanyang lumang sombrero. Sa gitna ng taniman, sa ibabaw ng isang batong dating laruan ni Sinab, naroon na yon ang matandang unggoy. Nakatingin sa bukirin ng buong payapa. Hindi na gaya ng dati. Mabagal na gumalaw. Maputi na ang balahibo. Pero ang mga mata, nandoon pa rin ang ningning. Matanda ka na kaibigan. Bulong ni Lito, tinig na halos tinatangay ng hangin. Pero hanggang ngayon, hindi ka bumitaw. Tahimik si Sinag. Pero tumingin sa kanya. Nagtagal ang titig nila sa isa't isa. Mahaba
puno ng alaala, biglang humangin ng malakas. Mula sa silangan, sa likod ng puno ng mangga, may liwanag na unti-unting lumitaw. Isang hugis ng babae, dahan-dahang humahakbang palabas ng dilim. Ang suot niya ay gawa sa sinag ng araw at pilak ng buwan, at ang bawat galaw niya ay parang alon sa ibabaw ng tubig. Lito, wika ng babae, banayad ang tinig na parang amihan sa madaling araw. Ako si Encantada Aluna, tagapangalaga ng kaharian ng hangin at araw. Hindi agad nakagalaw si Lito. Nakatayo lang siya, tila pinipigil ang paghinga. Matagal ka naming minatyagan, patuloy ni Aluna. Hindi bilang isang tao lang, kundi bilang usang pusong naglilingkod sa lupa. Ang alagad namin, si Sinag, ang unggoy, ay ipinadala upang hanapin ang gaya mo. Isang kaluluwang may sugat, ngunit marunong maghilom. Isang taong tinanggihan ng mundo, ngunit pinili pa ring magmahal. Napatingin si Lito kay Sinag. Nakatayo na ito ngayon. Dahan-dahang lumapit sa kanya, tumayo sa harap niya, at para bang ngumiti. Lito, dagdag ni Aluna, hindi mo lang binuhay ang lupa, binuhay mo rin ang pag-asa ng maraming nawalan. At sa bawat araw na pinanggap mo si Sinag bilang kasama, bilang kapwa, isinulat mo ang isang panalangin sa katawan ng mundong ito. Napapikit si Lito, pinipigilan ang kanyang luha. Hindi ko siya tinuring na alagad. Mahina niyang tugon. Kaibigan siya, pamilya, ilaw sa mga panahong hindi ko na makita ang sarili ko. Alam namin, sagot ni Aluna, at iyon ang dahilan kung bakit narito kami. Oras na. Napalimon si Lito kay Sinag na ngayon ay muling umaawit. Mahina sa simula, paos na, tila alingaw-ngaw na lamang ng sigla. Ngunit habang tumatagal, sumasabay ang hangin. May yabag ng mga hayop, may ugong ng ulan, at may tibok ng isang pusong hindi kailanman tumigil sa pag-asa. Muling humawak sa hangin si Aluna at binigkas ang panalangin sa wikang hindi maunawaan ni Lito. Parang himig ng gubat at dagat, ng araw at hamog, lumakas ang hangin. Umikot sa paligid ng palayan, hanggang sa bumalot ang puting hamog na parang yakap. Ilang sandali pa, nagliwanag ang paligid, at sa gitna ng palayan, daan-daang alitaptap ang nagsimulang sumayaw. Nagpinta sila ng mga hugis, bulaklak, araw, alabaw, palad, puso. Parang ginugunita nila ang lahat ng taon ng pagtitiis at pag-ibig. Lumapit si Aluna kay Lito. Hinawakan siya sa balikat. Magtutuloy ang biyaya at kasaganahan dito, anya, hanggat nananatiling dalisay ang puso ng tagapangalaga. Ingatan mo ang awit ng lupa at ituro ito sa mga susunod sayo. Hindi sumagot si Lito. Lumuhod siya sa damuhan. Hinawakan ang lupa at hinalikan ito. Sa sandaling iyon, huminto ang awit at si Sinan ay wala na. Wala na rin si Aluna, wala ni isang yabag, wala ni isang punog. Ang naiwan lang ay katahimikan at isang damdaming hindi mabigkas. Pagpapasalamat, pagpapalaya, pagpapatuloy. Mula sa kalanitan, isang alitaptap ang dahan-dahang bumaba at dumapo sa palad ni Lito. Pinikit niya ang kanyang pangamata at sa gitna ng kanyang lunti ang kaharian, muling umalingaw-ngaw ang katahimikan. Hindi bilang kawalan ng tunog, kundi bilang patunay ng isang pusong ganap ng payapa, at sa malayo may bahagyang himig na narinig, tila paos na awit ng isang kaibigang hindi kailanman lumisan.